At habang palapit ang oras ng SONA, parami na rin ang mga release sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. At naroon din on the spot si Emil Sumangil. Emil? Rafi, bumagsak na yung pulis, oh. Bumagsak na yung pulis, nasa kanan ko. Lumilipad na yung mga kahoy at bato. Nagsisimula ng tumaas yung tensyon dito sa kinaroroonan ko. Ito ay nasa kaba ng Commonwealth Avenue, malapit sa kanto ng Evergotesco. At mukhang wala nangyari doon sa dialogo ng pulis at ng mga relihista. Mukhang bumagsak yung negosasyon at nagpumilit pa rin itong mga relihista at mga nagkikilos protesta na makapasok at ma-penetrate itong barikada ng Quezon City Police District. Sa mga sandaling ito ay pilit nilang gustong lumapit dito sa barikada ng mga kulay dilaw na dump truck na pag-aari ng Quezon City Hall. Sa ganitong paraan ay makakapenetrate sila mas malapit sa area ng Batasang Pambansa. Meron tayong nakitang isang relihista ang inaresto na ngayon ng Quezon City Police District at ang mismong nagko-command at nagbibigay ng instruction dito sa mga kagawad ng kapulisan ay itong si District Director Chief Superintendent Richard Albano. Siya ay nagbibigay ng instruction kung paano ang gagawin sa mga sitwasyong ito. Kanina, Rafi, ay isa pang barikada ng kapulisan ang mistulang sinagasaan nitong mga relihista at sa madalit sabi hindi inintindi yung barikada yung kanilang linya at dire-diretso sila nagpunta rito. Ayan na naman, Rafi, kung makikita mo sa kaliwang bahagi ng ating screen ay nagbibigay na ng puwersa itong kapulisan. Paluan na, Rafi. Marinig na rinig natin dito sa aking kinalalagyan sa kuliang bahagi nitong barikada ng pulisya. Emil? Ay nagkakapaluan na, nagkakabatuhan na, lumilipad na yung mineral water dito sa aking posisyon. At ang ginagawa ngayon ng kapulisan mula dito sa aking posisyon, ang aking nakikita, nagdadagdag sila ng puwersa papalapit sa pwesto nitong mga nagkikilos protesta. Sa ating pagkakaalam doon sa arrangement ng barikada, yung grupong bayan, yung bagong alyansang makabayan ang nasa front line. Ito ay nasa tabi ng Kilusang Mayo 1 at nitong bayan muna. Sa mga sandaling ito ay masasabing medyo gumugulo ang sitwasyon at nais ko lamang makausap itong si District Director, Chief Superintendent Richard Albano. Sir, Director, sir, pasensya na po kayo. Kasama po natin si Rafi Tima at P. Arcangel sa Balitang Hali po. Ano na ho ang sitwasyon? Mukhang bumagsak ho ba ang negosasyon, sir? Mapilit sila eh. Wala na tayong magagawa kundi, they are creating already traffic. Yung mga nagne-negosyo, hindi na makadaan. Imagine, buong kalye, sinarado na. Pero huwag magalala, may contingency tayo dyan. Isa na lang pagkakataon, sir, baka gusto nyo manawagan muli para ho maging mapayapa itong sitwasyon hanggang sa matapos po yung SONA, sir. Go ahead. O nga, masyadong unruly. Binigyan naman natin yung gusto nila, wala pa silang permit. Pero mas marami na kasing pinaperwisyo, kaya ganito gagawin natin. Kung makapag-isip sila na makapag-lunsad ng mapayapa na programan sila, mas maganda sana para marinig. Ngayon, di mo na maririnig kung sila sabi. Maraming salamat po sa oras nyo, si District Director ng QCPD Chief Superintendent Richard Albano. Balik tayo dito sa hanay ng kapulisan at sa mga sandaling ito ay medyo naging payapa ang sitwasyon. Yung nakikita ko mula dito sa aking kinalalagyan na Rafi ay yung mga relihista ay nakataas ng kamay para bang humihingi ng para bang ceasefire, no? Parang sandali lamang pag-usapan natin ito. At merong lumapit na negosyador mula dito sa QCPD para muling ituloy yung pag-uusap at maresolba ng matahimik itong nangyayari ngayon dito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Rafi. Emil, habang nagkakagulo nga dyan sa yung kinaroroonan, ay nanunumpa naman na itong si re-elected na House Speaker na si Belmonte. Pero balik muna sa iyo, Emil, isalarawan mo nga anong direksyon yung inuko pa ngayon ng mga relihista? Kasi I understand meron silang isang portion na lane ng Commonwealth, hindi ba? Pero ito yung dapat nadadaanan sa ngayon ng mga sasakyan. Buong Commonwealth na talaga ang naharang ng mga relihista. Ilalarawan ko lamang, Rafi. Tayo ay nakaposisyon ngayon sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Ito yung patungo ng Quezon City Memorial Circle. Ibig sabihin, ito ay nasa opposite lane kung ikaw ay patungo sa Batasang Pambansa. Pumasok at kumaliwa mula doon sa orihinal na direksyon itong mga relihista. Matapos kang makita yung makapal at matigas na barikada ng QCPD doon sa kabilang lane. Kaya dito sila nagpumilit na makapasok. Ang ginawa ngayon itong QCPD, kung ating makikita dito sa aking gilid, ay nilagyan nila ng ilan ba ito? Kulang sa 10 dump truck ito. Ang nakasulat, may markang Special Operations Emergency Responder ng Quezon City Hall. Sa likod niyan, Rafi, ay meron pa mga fire truck
nakaantabay naman yung mga kagawad doon ng Bureau of Fire Protection at doon sa ating panayam kanina, anytime, handa silang magpakawala ng tubig at bombahin ng tubig itong mga relihista kung sakaling magpupumilit pa rin makapasok. Rafi, tingnan mo itong nasa kanan. Ito ay contingent mula sa, kung di ako nagkakamali, San Juan Police ito. Ganyan yung posisyon nila mula kanina nang magsimulang magkagulo at uminit itong sitwasyon. Ayan, tinutulak nila. Binibigyan nila ng puwersa yung likuran, yung kanilang hanay para maitaboy at mabuwag yung puwersa ng mga relihista pabalik sa kanilang posisyon. Ang gusto nilang mangyari ng QCPD ay bumalik sa pwesto ng Evergotesco itong mga relihista, pero ang nais naman nito mga relihista ay hindi raw pwede yun at malaya silang nagbibigay ng kanilang pahayag, ng kanilang sentimiento sa mapayapang paraan kahit hindi raw sila aalis dito sa lugar na ito. Emil, natatandaan na kasi natin nung nakarang taon, ganyan din, lumapit sila doon sa mga barikada ng mga dump trucks at sinira nila yung dump trucks. So ito siguro yung iniiwasan ng mga polis na may masira pang mga public properties, karagdagang masirang public properties, Emil. Rafi, itong truck na ito, itong kulay dilaw, itong sinasakyan ng mga kagawad ng media, yung mga kasama natin sa hanap buhay, ito hinila na ng mga relihista yung driver niya kanina at binigyan ng babala na huwag kang makikialam, huwag mong iaabante ang daladala mong truck kung sakaling kung ayaw mong ikaw ang masaktan. So yan nakastall na yan dyan, hindi na nakaalis at nanatili na lamang sa kanyang pwesto. Isa siya doon sa 10 dump truck na dineploy nga nitong QCPD na nasa aking likuran at patuloy pa rin yung girian. Rafi, simula So, pa Emil, kanina mag-aalas 11 ng tanghali nang tayo pumosisyon dito. Ganito na yung sitwasyon pero lalong mas mainit ngayon dahil nakakakita na tayo, nagpapakawala na ng mga mineral bote ng Emil? mineral water at bato. Itong mga nasa kabilang panig, itong mga pulis mula sa ating posisyon ay kitang-kita nyo sa ating TV screen, sa ating video, tinutulak nila papalayo. Tinutulak nila. Ayun Rafi, kung nakikita Emil, mo, pat-pat Emil. yun, yung lumilipad na yun, galing yun sa hanay ng mga relista. Bato yan, bato. Baka Yes, tamaan, Emil. ayan ang bato. Kababagsak lang ng bato na yan. Eto, ganito kalaki, Rafi. Pakikita ko lamang kung ano yung sukat ng bato. Kung ano yung sukat ng bato na nagmumula. Ganito kalaki. Ito yung nabiyak na, Rafi. Nabiyak na ito at nagmula ito doon sa kabilang banda. At may ground commander. Ito, nagme-megaphone siya. Binibigyan niya ng instruction, mano-mano, yung kanyang mga tauhan para kung paano ba kukontrahin, paano dedepensahan yung kanilang hanay. Pero gaya nga ng sinabi ng pamunuan ng QCPD kanina, sana magbukas muli yung dialogo para naman maging mapayapa sa buong maghapon itong sitwasyon hanggang sa makapag-address na ng State of the Nation. Etong si Pangulong Noynoy Aquino. Rafi. Okay, Emil, babalikan ka namin dyan habang inaantabayanan mo yung mga pangyayari dyan. Maging ligtas sana kayo dyan.